Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Medyo mag-unwind muna tayo ngayon. Mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video dito. Magaling pala kumanta itong Butiki, itong si Panelo. Magaling pala ang boses nito eh. Maganda, kaya nga lang ang kanyang kanta ay parinig, pasaring kay Digong. Ito ang kantang The End is Near. So atin pakinggan dito sa bidyong ito. Clear, I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I beat off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. Ayan o, galing palang kumanta nitong tuko na ito, di ba? Mga kababayan. Ito ay isa sa mga magaling na attorney ni Digong dito sa Pilipinas. Pero ang pinagtaka natin, bakit hindi niya dinala? Bakit hindi pinapunta at isali sa team sa kanyang legal counsel doon sa ICC sa Netherlands? Bakit nga ba? Kaya ito tuloy. Merong nag-upload nito na netizen eh. Ay nagtampo daw si Panelo dahil hindi siya isinama. Magaling pa naman siya, di ba? Siya yung tinagurian na sa mga sa grupo ng mga attorney. Ito daw yung attorney, trial attorney na napakaraming kasong hinawakan. Kaya ang tawag sa kanya ay the filer. Nagpa-file palagi yan ng kaso. Pero ang hindi maganda, kunti lang daw ang naipanalo nito. Pero at least ang daming naifile niya, merong acceptance fee yan eh. Acceptance fee ng kaso ay nasa 30 or minsan kapag ganyan mga sikat is 60,000. Iba ka 100 pa nga sa kay Panelo, 100,000. Dito sa amin ay 60,000 ang acceptance fee ng kaso. Kaya kung marami kang ma-file, marami kang acceptance fee, pera-pera na yan, di ba? Kaya nga lang ay hindi nga siya naisali sa legal team ni Digong eh. Walang tiwala sa kanya si Sara eh. Kumuha pa sila Digong ng mga imported din, puti. Yung si Kaufman na galing ng British. Ang problema niyan kasi itong mga puti ay na-discriminate tayo. Iba ka papanig ito doon sa ICC, di ba? Itong puti na attorney nila Digong. Kung magkaganon, baka maisahan lang si Digong doon eh. Makalalong idiin si Digong nitong Kaufman. Kaya dapat, para sa akin lang, ang kinuha ni Sara ay Pilipino. Filipino lawyer para, talaga siya, di ba? Papanig talaga. Kay Digong, itong mga puti. Alam naman natin ng mga puti, di ba? Nag-discriminate yan sa mga Asyano. Kaya kapag nagkataon, ay baka pagkaisahan si Digong dyan eh. Baka lalong maidiin. Ay nako Digong, naman kasi yung mga legal team mo, Medial Dia, hindi makaintindi ng English sa yung first appearance. Sinabing wala mo nang gawin, nagreklamo ka agad. Pinaratangan pa naman ng ICC na kidnapper. Kaya galit ang ICC sa kanya eh. Kaya ayun, di ba, na-hospital siya dahil sa nakarma siguro. Kaya ito, balikan natin si Panelo, pakantahin natin muli ito para to kay Digong, I did it my way. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way.
Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. Ayan, bravo, bravo sa ano, sa kay Butiki Panilo. O ayan Digong, narinig mo na ha? Ay nako, pinagkatuwaan ka ng yung attorney dito eh. Pero anyway, hindi mo kasi siya kinuha kaya nagtampo. Kinantahan ka tuloy ng farewell song na The End is Near, tapos ka na. Katapusan na nga ba ni Digong, mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Katapusan na nga ba ng kanyang mga alipuris? Katapusan na ba ni BP Sara? Katapusan na ba ni Bungo? Katapusan na ba ni Bato? Mukhang katapusan nga eh. Mukhang doomsday nila ngayon. Dahil noon ay hari sila ng Pilipinas eh. Kaya ang Diyos ay nakatingin talaga ang Diyos. Kapag mayroong mga masyadong nagmataas, at lalo na ay hindi lang nagmataas ha, kundi inapi ang mga kababayan natin. Hindi lang inapi ha, tinukhang pa. Kaya sobrang karma talaga. Sa tingin ko hanggang sa susunod na henerasyon nila to eh. Na karma kasi libu-libong buhay. Hanggang sa susunod yan na henerasyon. Kapag wala nanto sila ay doon sa mga anak nila, sa kaapu-apuhan. Ganyan kasi ang ang karma. Hanggang sa susunod na mga henerasyon yan. Depende sa magnitude o laki o lawak ng ginawang mong kasalanan, ganon din kalawak ang ibabalik sa iyo. In every action, there is reaction. Science yan, hindi yan Biblia. Pero sa Biblia, mas grabe. 10 times fold ang karma sa ginawa mong kasalanan. Alright, so kung magpaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy, paki-comment sa ating comment section ang inyong mga saloobin. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam, and God bless our motherland, the Philippines. Did it my way. A life that's my case of which I'm certain. I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times